Sa pambungad na eksena sa New Mexico, isang pamilya ang tumatakbo sa desyerto kasama ang isang smuggler na naglabas ng kanyang baril at humihingi ng bayad para sa pagdadala sa kanila sa hangganan. Bigla silang nakakita ng isang figure sa di kalayuan at ipinapalagay na siya ang patrol sa hangganan, gayunpaman, ang sundalo ay tumakbo pababa ng burol sa ilang segundo at tumalon sa lalaki upang kainin siya. Nagsimula ito 2 araw na ang nakalipas sa isang base ng militar sa New Mexico. Gumagawa si Dr. Snowman ng ilang mga eksperimento sa mga baboy nang bigla siyang nag-ambala ni Commander Murdoch na nagpapaalala sa kanya na may darating na mahalagang bisita kaya kailangan nila ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isang bilangguan sa Mexico, ang bilanggo na si Alonso ay nagulat sa isang kanta at cake upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan at nagpaalam din sa kanya mula nang siya ay ma-extradite. Pagkatapos mag-alok ng isang talumpati, napansin niyang may bagong gwardya at nakipag-usap siya sa kanya, inalok siya ng inumin at tinutukso dahil masasabi niyang siya ay isang dating sundalo, na kainahinala. Sa labas, sinasaklaw ng reporter na si Lilia ang extradition ni Alonso, na nagpapaliwanag na siya ang pinakadelikadong dealer ng Mexico. Nahuli siya 4 na taon na ang nakalilipas habang kumakain siya sa isang magarbong restaurant, at sinasabing pinamamahalaan pa rin niya ang kanyang negosyo mula sa bilangguan na huwag magpatalo laban sa karibal na cartel na kilala bilang The Apostles. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang pambihirang sakit at walang nalalaman tungkol sa kanilang nag-iisang anak. Napunta si Alonso sa partikular na bilangguan na ito dahil wala pang nakakatakas dito. Sa banyo, ang mga ahente na sina Becerril at Cruz ay nagsimulang magbakbakan kahit na alam nilang matatanggal sila sa trabaho kapag may makakita sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang koponan, kung saan ipinaalala ni Becerril sa kanila na magdadala sila ng isang napakadelikadong kriminal. Kasabay nito, naghahanda rin ang 2 ahente mula sa DEA sa Texas para kunin si Alonso. Samantala, sa Paradise Rehab Center sa New Mexico, ipinapaliwanag ni Dr. Henry sa isang pasyente na tatagal ng maraming buwan ang mga pagsasaayos at iyon ang dahilan kung bakit inaalis nila ang laman ng lugar. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan na si Alonso na nagpapatugtog ng radyo ng malakas para hindi maghinala ang mga pulis. Ipinangako ni Henry na mayroon siyang silid para sa kanya at ipinaalam sa kanya ni Alonso na magsisimula siya ng bakasyon ngayon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang senador sa base at nakipagpulong kay Snowman na nagpapaliwanag sa kanyang mga eksperimento. Ginagamit niya ang kakayahan ng mga insekto na hindi makaramdam ng sakit upang bumuo ng serum na magpapalakas sa mga sundalo. Upang ipakita ito, itinurok niya ang serum sa isang baboy, ngunit ang maliit na baboy ay sumuka at namatay. Galit na galit ang senador kay Murdoch dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras at sinabi sa kanya na mayroon lamang silang 1 linggo para magpakita ng mga resulta o matatapos na ang programa. Pagkatapos niyang umalis, sinigawan ni Murdoch si Snowman, na sinasabi sa kanya na lutisin ito o mabablacklist siya. Maya-maya, nag-inject si Snowman ng isa pang baboy na mabilis na namatay. Iniisip ni Sergeant Valencia na buhay pa ito, ngunit kinuha ito ni Murdoch at itinapon bago inutusan siyang kunin ang lahat ng patay na hayop. Pagkatapos niyang umalis, dinampot ni Snowman ang baboy at inihiwalay ito sa iba para turukan ito ng dobleng dosage. Mamaya sa gitna ng desyerto, inalis ni Valencia ang lahat ng patay na baboy at nagulat siya nang matuklasan niyang buhay pa ang isa sa kanila, kaya pinalaya niya ito. Bumalik kay Lilia, nagsusuot siya ng disguise, may dalang kamera at laruan na baril. Pagkatapos ay pumunta siya sa bilangguan at habang naghihintay siya sa linya ng pagbisita, ipinasok niya ang laruan na baril sa bag ng isa pang bisita bago sumigaw na armado ang lalaki. Habang nagpanik ang lahat at nagre-react ang mga pulis, nagnakaw siya ng visitor's pass at nakapasok sa loob ng hindi nawawala ang camera. Sinusundan ni Lilia ang iba pang babae sa conjugal visitor area habang ang iba't ibang gwardya sa buong bilangguan ay nakakatanggap ng mensahe na nagsasabing oras na at pinatay ni Director Contreras ang lahat ng security camera. Ang bagong gwardya ay pumasok sa selda at binaril ang kama, ngunit ito ay bola lamang. Inaasahan ito ni Alonso at inatake siya mula sa likuran. Isang away ang naganap at pagkatapos makipagpalitan ng mga suntok, nadaig ni Alonso ang gwardya at pinatay siya gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ay tumakas siya sa isang butas na pinagtataguan niya sa ilalim ng palikuran, kaya pagdating ng mga espesyal na ahente sa selda, ang katawan lang ng gwardya ang nakita nila. Inilabas ni Lilia ang kanyang kamera na naglalayong interviewin si Alonso,
ngunit sa halip, kinukunan niya ng pelikula kung paano itinaas ng bilangguan ang alarma sa isang nakatakas na bilanggo. Sa ilalim ng lupa, nakipagkita si Alonzo sa isa sa kanyang mga miyembro ng gang at magkasama silang tumakas sakay ng motorsiklo. Sa desyerto, isang nagugutom na asong ligaw ang lumapit sa isang patay na baboy upang kainin ito, ngunit biglang iminulat ng baboy ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iba pang mga baboy ay lumalabas na parehong may nakakatakot na mga mata at tumalon sa aso upang marahas na kainin ito. Pagkatapos nilang kumain, naamoy nila ang isa pang potensyal na biktima at tumakbo sa isang drainage tunnel. Sa bilangguan, tinanong ni Becerril si Contreras tungkol sa bagong bantay, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Pagkatapos ay napagtanto ni Becerril na ang banyo ay mukhang kainahinalang malinis at inilipat ito upang matuklasan na may lihim na lagusan, kaya't ibinalita niya na ito na ang kanyang kaso ngayon at binyantaan si Contreras na sinasabi sa kanya na huwag payagan ang sinuman na sumunod sa kanyang koponan. Ang lahat ng ito ay naitala ni Lilia, ngunit nahanap siya ng mga gwardya at kinuha ang kamera. Nais siyang arestuhin ni Contreras, ngunit sinabi niya na ilalagay siya sa balita at sa makatuwid ay magiging viral din siya, kaya binitawan nila siya. Habang sinisimulan ni Becerril at ng kanyang koponan ang paghahanap sa tunnel, nalaman ng DEA ang tungkol sa pagtakas sa pamamagitan ng balita at kumilos upang sumali sa pagtugis sa kanya. Nang maglaon ay nakipagkita si Alonzo sa kanyang mga dating gang, na sinasabi sa kanila na ang bantay na nagtangkang pumatay sa kanila ay malamang na ipinadala ng mga apostol. Pagkatapos ay nakipagkita siyang muli sa kanyang anak na si Lucas, na tumangging yakapin at ipinaalala sa kanyang ama na iniwan niya siya. Nang matapos ang gang sa paglalagay ng mga pampasabog sa silid, sila ay umalis, kaya sa oras na dumating ang koponan ni Becerril ay walang laman ang lugar. Habang tumitingin sila sa paligid, nag-activate ang mga pampasabog at sumabog sa silid, na agad na gumuho. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising sila at kinumpirma na buhay ang lahat kahit na may ilang mga pinsala. Sa sandaling iyon, dumating ang mga baboy at tumalon sa mga ahente na agad na nagpaputok. Inabutan pa rin sila ng mga baboy at sinimulang kainin ang mga sundalo, na ang mga katawan ay dahan-daang namamatay ngunit nagsisimula ring magmukhang kakaiba tulad ng mga baboy. Bumalik sa lab, hinahalo ni Snowman ang serum sa kanyang recreational powder at itinurok ito sa baboy, ngunit namatay din ang isang ito. Gayunpaman, pagkaalis ni Snowman sa silid, biglang nagising ang baboy at nagsimulang magwala, inalog ang kulungan hanggang sa bumukas ito upang makatakas ito. Pagkatapos ay tumalon ito sa loob ng iba pang mga kulungan at sinimulang patayin ang iba pang mga baboy. Bumalik si Snowman at sa sandaling makita niya ang nangyari, nagmadali siyang dalhin si Murdoch at ipahayag ang kanyang tagumpay. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng adjustment sa serum para mawala ang cannibalism at hinihingi niya ang mga baboy na itinapon dahil sigurado siyang hindi pa ito patay. Sa labas ng bilangguan, patuloy na sinasaklaw ni Lilia ang balita sa pagtakas at nagpadala ng mensahe kay Alonzo na nagsasabing bukas siya sa pagdinig ng kanyang katotohanan. Samantala, dumaan si Alonzo at ang barkada sa isang lagusan at nagalit si Lucas nang tumanggi ang kanyang ama na turuan siya kung paano magpaputok ng baril. Sa kalaunan, nakahanap sila ng isang hanay ng mga hagdan at lumabas sa isang butas na magdadala sa kanila sa rehab center sa panig ng Amerika, kung saan papayagan sila ni Henry na magtago. Naghanda pa nga siya ng kwarto para kay Lucas pero hindi siya masaya. Nagkamali sila ng edad niya at masyadong pambata ang kwarto para sa kanya, ayaw din niyang nasa gitna ng kawalan kasama ang isang grupo ng matatandang lalaki. Gusto niyang bumalik sa dati niyang paaralan at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang walang malay na mga sundalo sa ilalim ng lupa na nagpapakitang mga zombie na sila. May kakayahan pa silang magsabi ng ilang salita, kaya inulit nila ang pangalan ni Alonzo habang naghuhukay sila palabas ng lagusan at nagsimulang tumakbo sa desyerto upang hanapin siya. Nang makarating sila sa isang gate, ginagamit nila ang kanilang bagong nakuhang lakas upang baluktutin ang metal bar at magpatuloy. Nang makakita sila ng ahas, pinatay nila ito at kinain. Sa malapit, dumating sina Snowman at Valencia upang hanapin ang mga baboy, ngunit nahanap nila ang katawan ng aso. Sa sandaling iyon, isang umuungol na baboy ang bumalik mula sa lagusan na duguan ang mukha at gustong barilin ito ni Valencia, ngunit pinigilan siya ni Snowman. Dahan-dahan silang lumapit sa hayop na biglang tumalon ito para umatake, buti na lang nasalo ito ni Valencia sa tamang oras.
Kinagabihan, ang kalihim ng estado ay nakikipag-usap sa press at si Lilia ay nagtanong tungkol sa mga tsismis kay Alonso na nagkaroon ng tulong sa loob. Kung ito ay totoo, ang kalihim ay nangangako ng mga kahihinatnan. Nakikita ito ni Contreras sa TV at kinabahan, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa propeta mula sa mga apostol, na nagsasabi sa kanya na mayroon siyang 48 oras upang ayusin ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, nagsinungaling si Lucas kay Dog at sinabing okay lang na turuan siya sabi ng tatay niya na gumamit ng baril, kaya tinuruan siya ni Dog. Nalaman ni Alonso ang tungkol dito at nagpa siya na payagan ito, binabati din niya si Lucas para sa kanyang mabuting layunin. Pagkatapos, inutusan ni Alonso ang kanyang mga tauhan na laging maging handa sa posibleng pag-atake dahil sigurado siyang susubukan muli ng mga apostol at pinaghihinalaan pa nilang may taksil sa kanila. Samantala, sa isang kulungan sa Texas, isang bilanggo na kilala bilang El Romeo ang nagreklamo tungkol sa pagkain at ininsulto ang gwardya, ngunit bago pa lumala ang mga bagay, isa pang gwardya ang nag-anunsyo na may dalaw si Romeo. Ito ay si Joel ng DEA, na nakakaalam na si Romeo ay dating matalik na kaibigan ni Alonso at kasalanan niya na si Romeo ay nasa kulungan. Muntik nang mahuli ni Joel si Alonso ngunit nawala siya, kaya ngayon ay desperado na siyang manalo sa pagtugis sa kanya kaya inalok niya si Romeo ng isang deal, kalayaan kapalit ng pagtulong sa kanya na mahanap si Alonso. Pumayag si Romeo basta siya ang bahala kay Alonso sa huli. Mamaya ay tatawid na sila sa hangganan habang ibinabahagi ni Romeo ang ilang mga kwento ng kanyang mga lumang pakikipagsapalaran kay Alonso. Nang malaman niya ang tungkol sa kanyang mga hilig, napagtanto ni Joel na si Alonso ay dapat nasa USA, hindi sa Mexico, kaya pinaikot niya ang kanyang truck para bumalik. Sa hapon, dinala si Lilia kay Contreras na nag-alok sa kanya ng 2 milyon para tulungan siyang mahanap si Alonso. Noong una, tumanggi si Lilia, ngunit pagkatapos ay nagbanta si Contreras na sisirain ang kanyang reputasyon at aarestuhin siya, kaya tinatanggap ni Lilia hanggat nakakuha siya ng eksklusibong saklaw ng extradition. Nagkamay sila at sinubukan siyang halikan ni Contreras, ngunit mabilis na umalis si Lilia. Makalipas ang ilang segundo, isang misteryosong sasakyan ang nagsimulang sumunod sa kanya. Napansin ni Lilia at nagpa siya na pumasok sa isang pool upang iwasan ang kotse at subukang makatakas sa pamamagitan ng pagpasok sa babaeng palitan ng silid. Sinundan siya ng lalaki sa loob at ipinakita ang kanyang badge, ngunit pinagsabihan siya ng isang babae at sinabihan siyang umalis. Sa base, ibinabalik ni Valencia ang zombie na baboy sa isang hawla at nilapitan ito ng isa pang sundalo para makita ito ng malapitan. Hindi pinansin ang babala ni Valencia, ipinasok ng sundalo ang kanyang daliri sa loob ng hawla at kinagat siya ng baboy. Dinala siya ni Valencia kay Snowman na humiling sa kanya at sa kanyang katulong na itinali siya sa isang mesa nang hindi hinahawakan ng sugat. Ang infected na sundalo ay nanginginig saglit hanggang sa siya ay mamatay. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, siya ay nagising bilang isang zombie. Samantala, pinanood ni Alonso at ng kanyang grupo ang isa pang video mula kay Lilia na humihingi ng panayam kung saan ginagarantiyahan niya ang kanyang kaligtasan. Sinabi ni Lucas na naniniwala siya sa kanya, kaya tinawagan ni Alonso si Lilia at sinabi sa kanya na gagawin niya ito. Pagkatapos, dinala ni Alonso kay Lucas ang isang malaking sorpresa, ang kanyang sariling drone. Gustong-gusto ito ni Lucas kahit na nakalimutan ng kanyang ama na niregaluhan niya siya noon at ipinangako niyang hindi niya hahayaang tumawid sa bakod ang drone. Gayunpaman, nakaupo si Lucas sa bakod at nagtatapos sa pagpapadala ng drone sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, nawalan siya ng signal kaya umalis siya sa gitna para hanapin ang drone at nang malapit na siya para mabawi ang imahe, nakita ni Lucas ang mga zombie na sundalo na tumatakbo. Speaking of the zombie, nahanap na nila ang grupo mula sa simula ng pelikula at tinalunan ang bawat miyembro upang patayin at kainin. Nang lapitan ni Cruz ang buntis ay nag-alinlangan nito at marahang hinawakan ang tiyan nito na bigla na lang din itong pinatay. Kasabay nito, umalis din si Nubbles sa gitna para magpakawalan ng isang messenger bird, ngunit nahanap siya ni Alonso at binaril siya, na pinatay ang ibon sa proseso. Pagkatapos ay kinuha ni Alonso ang mensahe at kinumpirma na si Nubbles ay nagtatrabaho para sa mga apostol. Sa takot, nagsimulang tumakbo si Nubbles palayo at sinundan siya ni Alonso habang patuloy siya sa pagbaril, ngunit kalaunan ay nakatakas siya. Narinig ng gang ang pamamaril at dumating upang tumulong, sinabihan si Alonso na hayaan ang kanilang mga tauhan na habulin si Nubbles para makabalik siya sa kanyang anak.
Samantala, napagtanto ni Dog na wala na si Lucas at hinanap siya. Pagbalik ni Alonso, nakita niyang walang laman ang bahay, kaya gumamit siya ng binocular para hanapin si Dog at habulin siya. Nakita ni Lucas ang nagbagong anyo na smuggler at nakipag-usap sa kanya mula sa malayo, ngunit nang mapagtanto niyang nakakatakot ang lalaki, binato siya ni Lucas ng bato. Ginagalit lamang nito ang zombie at sinimulan niyang habulin ang bata. Ngunit bago niya ito mahuli, ang smuggler ay binaril ni Dog. Narinig ni Alonso ang mga putok at tumakbo sa direksyong iyon habang sinusuri ni Dog si Lucas, ngunit nakabawi ang zombie mula sa pagbaril at inatake si Dog. Nagsimula ang isang matinding away sa pagitan ng mga lalaki at si Dog ay nakagat, kaya sinubukan ni Lucas na gambalain ang zombie gamit ang isang malaking bato. Sa sandaling bumaling sa kanya ang smuggler, ginamit ni Dog ang pagkakataong tapusin siya gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay sinabihan ni Dog si Lucas na tumakas para hindi niya ito makitang magbago. Nahanap ng gang si Nubbles na nagtatago sa gitna ng mga puno at nagpaputok, ngunit sapat na mabilis si Nubbles para tumakbo at mawala sila. Sa kalaunan, bumalik siya sa gitna at sinubukang makatakas sa pamamagitan ng pagbaba sa lagusan. Sinundan siya ng isang miyembro ng gang doon, ngunit narinig siya ni Nubbles at nagtago upang atakehin siya ng biglaan. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, pinatay ni Nubbles ang lalaki at nagpatuloy. Makalipas ang ilang minuto, nakatagpo siya ng mga sundalo at nagpaputok, ngunit nabigo siya sa mga putok at naabutan pa rin siya ng mga zombie. Bumalik kay Alonso, sa wakas ay muling nakasama niya ang kanyang anak, na kinaladkad siya upang makita si Dog. Sa tingin nila ay patay na ang lalaki, kaya nilapitan siya ni Lucas para ipikit ang mga mata nito, para lang magising si Dog at umatake. Sa kabutihang palad ay mabilis na nag-react si Alonso at napatay siya ng ilang putok, na tinawag siyang traidor. Itinutuwid siya ng umiiyak na Lucas, ipinaliwanag sa kanyang ama ang nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Alonso. Pagkatapos ay muli silang sumama sa barkada at umuwi nang hindi nila namalayang nakatingin si Cruz sa malayo. Sa lab, pinag-aaralan ni Snowman ang nakagat na sundalo na nananaginip tungkol sa kanyang katawan na lumulutang at nagbabago habang napapaligiran ng mga baliw na baboy. Habang nagsisimulang manginig muli ang kanyang katawan, tinurukan siya ni Snowman ng ibang serum para patatagin siya, na nagpapakita ng pananibik sa katotohanang sa wakas ay magkakaroon na siya ng perpektong sundalo. Hindi kumbinsido si Valencia at pagkaalis nilang dalawa, ipinakita ng sundalo ang kanyang pulang mata. Samantala, itinigil ni Joel ang sasakyan para makapagpahinga si Romeo, ngunit inilabas din niya ang kanyang baril para takutin si Romeo, na ipinaalala sa kanya ang kanilang deal. Nainis si Romeo kaya sinaktan siya ni Joel at itinulak siya sa kanyang truck hanggang sasabihin sa kanya ni Romeo ang lahat tungkol kay Henry at pumayag silang pumunta sa kanyang lugar. Sa International Airport sa Mexico, dumating si Lilia na nakadamit bilang isang madre, ngunit masasabi ni Contreras at ng kanyang partner na siya ito. Habang nag-iisa siya, kinuha siya ni Contreras at pinapaalalahanan na huwag siyang pinagtitripan o ipapaligpit niya siya, hinahawakan din siya ng hindi nararapat. Pagkatapos niyang pakawalan siya, sinabi ni Lilia sa mga gwardya na may isang lalaki ang nang-aabala sa kanya at pinalayas ng mga gwardya si Contreras, ngunit nasa paligid pa rin ang kanyang kasama. Maya-maya sa lab, dinala ni Snowman si Murdoch para sa isang demonstrasyon. Binigyan niya ang sundalo ng utos na igalaw ang kanyang mga daliri, at nang hindi siya pinansin ng sundalo, binigyan siya ni Snowman ng electroshock na nagpapasunod sa kanya. Pagkatapos ay gusto ni Snowman na ipakita ang bagong lakas kaya binigyan niya ang sundalo ng bola ng tennis upang sirain. Sinira ng sundalo ang bola ngunit pati rin ang mesa, nababaliw habang hinahampas niya si Murdoch bago siya pinatumba ni Valencia gamit ang isang putok. Ang isang walang utang na loob na Snowman ay nabigla dahil iyon lamang ang espesimen ng tao na mayroon siya. Kaya hiniling niya sa kanila na dalhan siya ng isa pa, na itinuturo na ang mga baboy ay malamang na gumawa na ng isang bungkus ng mga zombie ngayon. Sa rehab center, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Alonso at nalaman na nasaktan siya nang sumalakay si Dog. Habang inaalagaan ng kanyang mga tauhan ang sugat, gumawa si Lucas ng drawing ng zombie na sumalakay kay Dog, na nagpapaliwanag na nakita niya ang higit pa na mga halimaw na ito sa screen ng kanyang drone. Inutusan ni Alonso ang kanyang mga tauhan na pumunta at hulihin ang mga taong nakita ni Lucas, na iniisip na sila ay mga espiya. Mamaya sa Texas, dumating si Lilia at dumating si Henry para sunduin siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinakpan ang kanyang mga mata bago umalis. Ngunit nang makarating sila sa kalsada,
inihinto niya ang kotse at kinuha ang kanyang baril. Matagal na pala silang sinusundan ng partner ni Contreras kaya may plano si Henry. Humiga si Lilia sa gitna ng kalsada at nagkunwaring walang malay, kaya nang ihinto ng pulis ang kanyang sasakyan, biglang sumulpot si Henry at binangga ito ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang pulis palabas ng kotse at pinatay siya na ikinasindak ni Lilia. Sa desyerto, binuo ni Cruz ang kanyang kawan ng zombie sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga bagong imigrante at ang kanyang grupo ay humarap kay Becerril. Inatake siya ni Cruz at sinimulan siyang kagatin, ngunit ang mga pagbabalik tanaw ng kanilang pagkauhaw sa banyo ay pumapasok sa kanilang isipan habang sila ay bumagsak sa lupa at nagtatapos sa pakikibaka. Kinagabihan, binabantayan ni Lucas ang isang natutulog na si Alonso nang makarinig siya ng mga paungol sa labas. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakakita ng isang misteryosong figura, kaya kinuha niya ang baril ni Alonso at lumabas upang barilin, at natuklasan lamang na ang figura ay ang naging zombie na si Dog. Tumakbo pabalik si Lucas sa loob, ngunit ang pagkakita sa bata ay sapat na upang ibalik ang kanyang mga alaala sa pagiging isang tagapag-alaga. Hindi gustong saktan si Lucas, nagpasya si Dog na tapusin ang mga bagay sa kanyang sarili. Samantala, dalawang miyembro ng gang ang nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa tinatawag na mga halimaw at nakarinig ng ingay, ngunit wala silang mahanap sa kalsada at umalis. Ito pala ay isang zombie na tumatawag sa kanyang mga kaibigan upang ipaalam sa kanila na mayroon silang clue kung saan hahanapin si Alonso. Sa base, ipinaalala ni Murdoch kay Valencia na ang misyon na ito ay hindi umiiral at walang dapat makaalam tungkol dito. Pagkatapos ay umalis si Valencia kasama ang dalawa pang sundalo upang simulan ang pamamaril ng zombie. Nang makarating sila sa desyerto, nakakita sila ng tatlong tao na naglalakad at hinahabol sila sa pag-aakalang mga zombie sila. Ngunit sila ay mga ilegal na imigrante na nagsisimulang tumakbo dahil sa tingin nila ay hinahabol sila ng mga pulis sa hangganan. Bumalik ang mga sundalo sa truck at sinubukan silang habulin, ngunit sa halip ay may natamaan sila. Ang bagay ay lumabas na isang zombie na agad na umatake. Nagawa ni Valencia na iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kasosyo ay parehong nakagat, kaya bumalik siya sa truck ng mag-isa upang makalayo. Samantala, inabuso ni Joel ang kanyang kapangyarihan na magrente ng helicopter at pinapansin ng clerk ang katotohanang si Romeo ay maaaring lumipad ngunit walang lisensya. Hindi pa rin sila pinapayagang umalis sa oras na ito, kaya tumambay sila sa waiting room. Nag-flashback kay Romeo ang nakaraan 4 na taon na ang nakalipas. Si Romeo at Alonso ay nagtatago sa isang motel, at habang si Romeo ay abala sa kanyang mga powder, lumabas si Alonso at nakipag-deal sa mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis upang arestuhin si Romeo, at nang mawala ang alaala, napagtanto ni Romeo na isa sa mga pulis na iyon ay si Joel. Galit na galit, gustong patayin ni Romeo si Joel, ngunit ipinaalala lang ng pulis na kailangan nilang magtulungan para mahuli si Alonso. Sa labas ng kalsada, tumigil sina Henry at Lilia dahil nasira ang sasakyan. Iginiit ni Lilia na dapat nilang gamitin ang kanyang telepono, ngunit tumanggi si Henry at sinabing maglalakad sila. Biglang may dumaan na sasakyan at huminto nang makita ng driver na isang pari, si Lilia, at sa pag-aakalang isa siyang tunay na madre ay inalok niya sila na sumakay. Bumalik sa Snowman, nagsagawa siya ng autopsy ng patay na zombie at natuklasan na ang sundalo ay nakagawa ng pangalawang puso. Nasa sabik sa isang potensyal na Nobel, kumukuha siya ng mga larawan ng lahat. Kinaumagahan, itinigil ng mga miyembro ng hunting gang ang sasakyan upang tingnan ang isang bagay sa kalsada at biglang pinalibutan sila ng mga random na zombie at si Dog, na buhay pa. Nagsimula ang away at mabilis na nakagat ang isang lalaki, kaya pinatay ng kaibigan niya ang zombie bago makipaglaban kay Dog. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa niyang itali si Dog at itinapon siya sa truck upang dalhin siya sa center, kung saan tinitingnan ni Alonso ang mga iginuhit ni Lucas na lahat ay mga zombie. Lumabas si Alonso at nakita niya ang katawan ni Dog na nanginginig kahit na nawawala ang bahagi ng kanyang ulo, at ipinapalagay nila na ito ay sanhi ng bagong produkto ng mga apostol. Nang sinubukan siyang kagatin ni Dog, pinatigil siya ni Alonso sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang utak, ngunit lumabas si Lucas at hiniling sa kanyang ama na ihinto ang pananakit kay Dog dahil mabuti pa rin siyang tao sa ilalim ng lahat ng ungol. Hindi naniwala si Alonso at hiniling sa kanyang mga tauhan na ilagay si Dog kasama ng mga kabayo. Sa desyerto, ang nakagat na miyembro ng gang ay nagising bilang isang zombie at natagpuan ng mga zombie na sundalo na nagudyok sa kanya na gabayan sila sa rehab center.
Samantala, sa lab, iniulat ni Valencia ang lahat ng kanyang nakita. Hindi makapaniwala si Murdoch na pinatay ng mga zombie ang mga sinanay na sundalo at nagpa siya na oras na upang lipulin silang lahat. Nagprotesta si Snowman at humiling na panatilihin ang hindi bababa sa isa, na nagbabanta kay Murdoch na tatapusin ang kanyang karera, ngunit hindi natatakot si Murdoch sa kanya. Bumalik sa center, sinubukan ni Lucas na makipag-usap kay Dog, ngunit hindi siya naiintindihan ng zombie at sinubukang umatake. Tumakbo si Lucas sa tamang oras at pinuntahan si Alonso upang kumbinsihin siya na si Dog ay hindi isang hayop at siya ay nagdurusa, kaya sinabi ni Alonso na ang pagpatay sa kanya ay ang mabuting bagay na dapat gawin. Iniisip ni Lucas kung pinatay din ba ni Alonso ang kanyang ina para matapos ang paghihirap nito at nang makumpirma ito dahil sa pananahimik ni Alonso, umalis si Lucas na umiiyak. Sinundan siya ni Alonso at matapos marinig ang kanyang anak na sumigaw sa pagkabigo sa pagkawala ng lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, niregalo niya sa bata ang kanyang baril upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Habang ang mga sundalong zombie ay papalapit sa center sina Joel at Romeo ay umalis sakay ng helicopter, nasa sasakyan pa rin sina Lilia at Henry kasama ang pari, na umiinom ng labis at hindi maiwasang humawak kay Lilia. Itinapon ni Henry ang kanyang bote at pinag-usapan nila ang tungkol sa mga diablo, naputol lamang ito nang lumitaw ang isang zombie sa kalsada at nagsimulang umakyat sa ibabaw ng kotse. Kinilala siya ni Henry bilang isa sa mga miyembro ng gang at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit ang zombie ay umabot sa bintana ng driver at kinagat ang pari. Si Lilia ay lumaban para sa kontrol ng manibela at ang zombie ay namamahala upang hilahin ang pari sa pamamagitan ng bintana bago umalis ang kotse, na bumangga ng ilang segundo. Ang zombie ay patuloy na nakikipaglaban sa pari at pinagpipiestahan ito. Nakita ito ng gwardiya sa rehab center na tumawag sa iba para humingi ng tulong. Si Henry ay namamahala na umalis sa kotse at nagpaputok, ngunit ang zombie ay sumunod sa kanya. Bago mangyari ang isang kagat, dumaan si Lilia at binaril ang zombie. Pagkatapos ay tinignan nila ang pari, ngunit siya ay patay na. Sa sandaling iyon, dumating si Alonso sakay ng kotse at inihatid sila. Pagbalik nila sa center, mas inalagaan ni Henry ang sugat ni Alonso habang si Lucas ay patuloy na gumuguhit ng mga zombie. Nais malaman ni Lilia kung ano ang nangyayari at muli, sinisisi ito ni Alonso sa bagong produkto ng mga apostol. Gayunpaman, itinuro ni Lucas na ang bawat halimaw na nakita nila sa ngayon ay may mga kagat kaya kumakalat ito tulad ng rabies. Pinatahimik siya ni Alonso at isang bigong Lucas ang nagsabi sa kanyang ama na nararapat siyang mamatay bago umalis sa silid. Samantala, dumating si Snowman, Murdoch at ang kanyang pangkat sa desyerto upang hanapin ang bangkay ng isa sa mga sundalong kasama ni Valencia noong isang gabi. Namatay pala siya dahil sa ligaw na bala at hindi nahawaan ng mga zombie, kaya walang silbi ang katawan para kay Snowman. Naghanap ang mga sundalo sa lugar at napansin nila ang isang abandonadong sasakyan sa malapit kaya hinabol nila ito. Bumalik kay Lucas, kinuha niya ang dalawang lumang walkie-talkie mula sa kanyang kwarto at dinala ang mga ito kay Dog. Pinag-uusapan kung paano sila naglalaro noon sa kanila. Inihagis niya ang isa at pinulot ito ni Dog habang ang mga alaala ay sumasakop sa kanyang isipan. Ngunit bigla niyang sinira ang laruan at nagsimulang magpumiglas sa kadena. Nang tuluyang mapalaya ni Dog ang kanyang sarili, walang pagpipilian si Lucas kundi barilin siya bago magkaroon ng breakdown. Narinig ni Alonso ang mga putok at nagmamadaling aliwin ang kanyang anak nang biglang maantala sila ng pagdating ng helicopter. Nang malapit na silang lumapag, nakita sila ni Becerril na pumulot ng malaking bato at inihagis ito sa helicopter hanggang sa ito ay bumagsak. Pagkatapos ay umungol ang mga zombie horde sa kalangitan at tumakbo patungo sa gitna, kung saan nagbibigay si Becerril ng mga madiskarteng order para sa kanilang pag-atake. Habang tumetalon ang mga zombie sa pader, lumabas ang mga miyembro ng gang at nagpaputok. Nahihirapan silang patayin dahil hindi nila alam kung saan sila babarilin. Ang usok ng helicopter at ang mga putok ay napansin ng grupo ni Murdoch na nagsimulang pumunta sa center. Buti na lang sina Romeo at Joel ay maayos pa at bumaba sa helicopter ngunit may nakasalubong din silang tatlong zombie kaya nagpaputok sila. Mabilis nilang pinatay ang pari at isang sundalo, ngunit tumakas ang miyembro ng gang. Naiwasan ng isang zombie ang mga gwardya upang makalusot sa bahay, kaya tumakbo sina Henry, Alonso, Lilia at Lucas upang magtago ng mas malalim sa loob. Ipinahayag ni Lilia na mayroon siyang pangalawang nakatagong telepono at nagsimulang mag-record habang sinusuri ng halimaw na sundalo ang silid ni Lucas.
Nakatago sa likod ng koleksyon ng teddy bear si Alonso na sumusubok na barilin siya. Gayunpaman, nakita siya ng zombie at hinila siya palabas para ihampas siya sa dingding. Nagawa ni Alonso na maibaba siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya habang ang dalawa ay nalaglag sa labas ng glass door, habang si Lucas ay lumabas din na nagtatago at binaril ang zombie. Hinabol siya ng isa pang zombie, wala siyang choice kundi tumakbo at iwan ang kanyang ama. Sinubukan niyang magtago sa ilalim ng mesa ngunit nakita pa rin siya ng zombie. Sa kabutihang palad nahanap sila ni Lilia at pinamamahalaang patayin ang zombie gamit ang mga tumpak na putok. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Lucas ang katawan at napagtanto na ang mga zombie ay may dalawang puso tulad ng mga insekto, kaya kumuha si Lilia ng ilang mga larawan. Sa pagkakataong iyon ay sumama sa kanila si Alonso at matapos pagalitan si Lilia sa pag-record ng lahat, inilayo niya sila. Si Henry ay nakikipaglaban din sa isang zombie at pagkatapos ng ilang mga putok, binuhusan niya ang zombie ng alkohol at sinunog siya, pagkatapos ay inampas siya ng isang upuan upang itulak siya sa pader. Ang naging zombie na si Nubbles ay lumalaban sa kanyang mga dating kaibigan habang ang mga alaala ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan ngunit hindi yun pumipigil sa kanya sa pagpatay pa rin. Sina Cruz at Becerril ay magkasamang nangangaso na parang masayang mag-asawa habang ang isa pang sundalo ay pumasok din sa bahay at nakipag-away sa isang miyembro ng gang na nag-iwan ng granada bago nagtago sa banyo. Itinapon lang ng zombie ang granada bago hinabol ang lalaki, umalis na lang siya nang walang ginagawa nang tawagin siya ni Becerril na sumama sa kanila. Sinubukan nina Alonso, Lilia at Lucas na tumakas sa likod ng pinto para lamang makahanap ng isa pang zombie. Walang tumetama sa putok ni Alonso at nagkaroon ng isang laban, ngunit nabaril ng maayos ni Lilia ang zombie at binigyan si Alonso ng pagkakataon upang patayin siya. Tinitingnan din ni Lucas ang isang ito at itinuro na ang kanilang kahinaan ay ang cerebellum, hindi ang utak. Bumalik ang tatlo sa loob. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sa bahay sina Joel at Romeo at naghiwa-hiwalay upang tignan ang paligid. Hindi pinansin ni Joel ang katawan ng isang zombie at sa halip ay nagnakaw ng isang bote ng alak, pagkatapos ay bigla niyang narinig si Alonso at ang iba pa kaya't siya ay pumasok sa silid. Inilabas ni Alonso ang kanyang baril ngunit hindi niya magawang barilin siya dahil tumakbo si Lucas para yakapin si Romeo at bago pa sila makapagsalita ay pumasok na rin si Joel na may dalang zombie sa kanyang likuran. Ang bawat tao ay bumaril ng sama-sama at tinapos ang zombie sa loob ng ilang minuto. Ngunit ngayon ang tatlong lalaki ay natigil sa isang Mexican standoff, kaya sumang-ayon sila na magtulungan sa ngayon. Habang si Becerril at Cruz ay patuloy na hinahanap si Alonso, ang mga truck ni Murdoch ay sinira ang harap na gate at ang mga sundalo ay nagsimulang umabante patungo sa bahay kasama si Snowman na nagpapaalala sa kanila na kailangan niya ng kahit isang buhay na katawan. Isang sundalong zombie ang nagpakita ngunit hindi nila pinapansin ang mga utos, kaya nagpaputok si Valencia at ang kanyang koponan habang hindi pinapansin ang mga protesta ni Snowman. Pagkatapos ay gumamit si Murdoch ng megaphone upang subukang makipag-usap sa mga tao sa loob, na dahilan upang mag-alinlangan sina Becerril at Cruz na may hawak na ilang smoke bomb. Sa loob, sumali si Henry at ang natitirang miyembro ng gang sa grupo ni Alonso. Ang taong ito ay umamin na siya ang espiya na ipinadala ng mga apostol, ngunit nagpasya si Alonso na huwag siyang patayin dahil ang pag-iwan sa kanya para sa mga zombie ay magiging isang mas malalang parusa. Habang sinusubukang lapitan ng grupo ni Alonso ang exit, naghagis ng sandata sina Cruz at Becerril sa harap ng pintuan at lumabas na nakataas ang kanilang mga braso bilang tanda ng pagsuko, kasama ang kanilang kawan ng zombie na ginagawa ang parehong bagay sa likod nila. Pinalibutan sila ng mga sundalo at nakipag-usap sa kanila si Valencia, nalaman na gusto nila si Alonso. Narinig niya ito at nagpasya siyang dalhin ang grupo sa ibang labasan, ngunit hindi pinayagan ni Alonso si Joel na sumama sa kanila. Habang nakatakas ang grupo sa likod ng pinto, bumalik si Joel sa espiya ng mga apostol para makipag-deal. Sa labas, ipinakita ni Becerril na mahusay siyang magsalita. Sinabi niya na hindi sila mga hayop at hindi sila patay. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng isang senyas at ang buong sangkawan ay nag-activate ng kanilang mga bomba ng usok. Ang mga sundalo ay nagpaputok ng walang tinatamaan, ngunit pinaalalahanan sila ni Snowman na huwag silang saktan at ang mga zombie ay tumakbo palayo sa mga burol. Samantala, dinala ni Alonso ang kanyang grupo sa guard post kung saan nalaman niya na may natitira pang miyembro ng gang at sabay nilang tinanggal ang takip ng lagusan upang makatakas sila.
Bumaba ang buong grupo at ang pinakahuli ay si Alonso, na biglang tumalon sa kanya ang zombie na kumagat sa kanyang braso. Binaril siya ni Alonso para maalis ito saka bumaba din sa lagusan, isinara ito sa likod niya. Itinago niya ang pinsala mula sa iba at nagmamadali silang bumalik sa Mexico, hindi alam na may mga baboy pa rin sa lagusan na naghihintay sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.